Pansin ng lahat ng taga-baryo. Pulang babala mula sa meteorological station. May natitirang 3 oras bago ang malakas na ulan. Lahat ng mga magsasaka, agad na patakbuhin ang mga makina at mag-ani. Ulitin, lahat ng mga magsasaka, mag-ani na. Kumuha ng pagkain mula sa dragon. Walang oras na dapat sayangin. Mabilis lahat kumilos na. Ikatlo, paandarin mo ang traktora. Unahin mong anihin ang 200 ektarya ng lupa ng baryo. Sige, pupunta na ako ngayon. Changqing, anong nangyayari sa'yo? Hindi ba nag-meeting tayo kagabi? Napagkasunduan na bukas ang anihan, di ba? Hindi pa hinog ang trigo, kulang pa ng kaunti. Bakit mo pinapapunta ang lahat sa bukid ngayon? Hindi ba ito ang pagtatanim ng bagong tanim? Huling araw na ni Uncle Hao Chayan, hindi na siya makakabukas pa bukas. Makinig kayo sa akin. Pampuok na meteorological station, lungsod na meteorological station, bayan na meteorological bureau. Magkakaroon ng tuloy-tuloy na malakas na ulan sa loob ng 7 araw. Sa ilang bahagi, may malakas na hangin at granizo pa. Tapos na ang pag-aani ng trigo. Sila ay nakikipag-agawan sa pagkain. Ang mga kasabihan ng matatanda ay hindi ko inimbento. Ang trigo na tumubo na, hindi tinatanggap ng pabrika ng harina. Kahit ang pagkain ng baboy ay ayaw dahil sobra ang amag. Ang mga butil ng trigo ay tumutubo mismo sa tangkay. Kapag nangyari yon, lahat ng pinaghirapan natin ng kalahating taon ay mawawala. Tama rin ang sinabi ni Changqing. Maganda ang sinabi ng matanda. Mababang lumipad ang swallows, may ahas sa daan. Malapit na ang malakas na ulan. Ngunit talagang kulang pa ang trigo. Ngayon, sa pag-ani ng 1 ektarya, siguradong lugi ng 30 kilo. May 200 ektarya ang aming nayon. Kaya't 6,000 kilo iyon. Mas mahalaga ba ang 6,000 kilo o ang ganap na pagkabigo? Tatay Hao, ikaw ay isang matagal ng magsasaka. Sinasabi mo na ang panahon ay mainit na parang sa isang steamer. Ang init ay umaakyat. Ito ay senyales na magkakaroon ng malakas na ulan. Ako, sa amin ngayon, ang lupa ay puro puti. Kapag umulan, nagiging baha. Sa oras na iyon, wag nang sabihing pang-ani. Kahit tao, lulubog hanggang tuhod. Nabulok na ang mga trigo sa lupa. Ay, nagtatanghal ng malaking palabas. Son Dafyu, nakarinig ako ng alarma sa opisina, si Lu Changqing. Baka tinamaan ka ng asno sa ulo. Sino ang nag-utos sa'yo na mag-alarm? Red alert mula sa weather station. Tingnan mo mismo. Napakalakas na ulan. Darating sa loob ng 3 oras. Tuloy-tuloy na 7 araw. Sinabi ng ahensya ng panahon noong nakaraang buwan tungkol sa bagyo. Yeswe, sinabi noong nakaraang buwan tungkol sa yelo. Yung mga tao sa opisina na iyon. Isang tasa ng tsaa. Tumingin sa diaryo. Buka ang bibig mo at nagsasalita ng walang kabuluhan. Itinuturing mo ang kanilang mga salita na banal. Sun Dafu, pakinggan mo ang tungkol sa iyong 1,000 ektaryang lupa. Ako ang kontratista ng 1,000 ektarya ng Baiyon Village. Kailan tayo mag-aani ng trigo? Ako ang may kapangyarihan dito. Mabuti ang intensyon ni Boss Sun Changqing. Tingnan mo, talagang nakakainit ang panahon. Baka naman mag-usap tayo. Ano naman ang pag-uusapan? Itinatak ko na ang usapan, ngayon na ang pag-aani. Para sa cross-region na makina, 80 bawat ektarya. Kapag dumating ang malaking grupo sa susunod na araw, 40 bawat ektarya sa 1,000 ektarya. Sa gasto sa pag-aani lang, makakatipid ako ng 40,000, 40,000. At mayroon pang gasto sa pagpapatuyo. Ngayon, kailangan nating umupa ng drying tower. Ang upa ay 5,000 sa isang araw. Ang kuryente ay hiwalay na bayad. Hintayin nating matuyo ang trigo sa susunod na araw bago ilagay sa imbakan. Makakatipid tayo ng 2 o 3,000. Dagdag pa ang timbang sa timbangan. Ngayon, sa bawat ektarya, kulang tayo ng 30 kilo. Sa 1,000 ektarya, iyon ay 30,000 kilo. 120 piso bawat kilo. Kaya 36,000 na naman. 77, 88, lahat-lahat. Si Son Dafu ay nagkamali ng desisyon na umani ngayon. Nag-compute ka ng napakaraming bagay. Nagawa mo na bang kalkulahin ang mga nawalang kita? Sa 1,000 ektarya, hindi bababa sa 200 kubiko ang ginastos. Para lang makatipid ng 100,000, naglagay ka ng 200,000 sa sugal. Taya hahaha, narinig mo ba? Sabi niya, nagtataya ako. Hahaha, ako si Son Dafu, noong nagbukas ako ng minahan ng carbon sa Shanxi. Nung panahong iyon, ikaw ay nakapantalon pa. Ako'y nagnegosyo ng 20 taon. Kailan ba ako nagkamali? Hindi ba't umulan lang ng kaunti? Nakatakot ka na ng ganyan. Sasabihin ba ito ay nakakahiya? 2 patak ng ulan. Tumingin ka sa dako ng langit. Anong itsura ng mga ulap doon? Hindi mo ba nakikita? Maaasahan ba ang ulat ng panahon? Ititigil ko na ang trabaho ko ngayon. 1,000 ektaryang lupa. Sa araw na manguna na sila. Ngayon, sino ang may lakas ng loob na gumamit ng harvester? Kahit na makipag-away pa ako kay Son Dafu. Uncle Hao Chayan, yung 200 mo ng kolektibong bayan ay sa aming sariling lupa sa Shun Village. Hati ito sa 1,000 mo na malaking lupa niya. Unahin naming kunin ang sarili naming lupa. Ang ganda mo naman sa panaginip. Nag-alarm ka ngayon. Natakot ang buong nayon dahil sa'yo. Pinapababa mo sila ngayon para mang-ani. Sino ang magbabayad ng sahod?
Pagkatapos mong kolektahin, aalis ka na lang. Saan ako kukuha ng tao sa susunod na araw? Nasisira mo ang kaayusan ng produksyon. Sinisira mo ang aking plano sa pag-aani. Kung hindi kita mapigilan, lahat ng tao sa nayon ay mawawasak dahil sa'yo. Ilagay mo si Lu Changqing sa kulungan. Isara ang lumang bodega. Sun Dafu, hindi ako si Lu Changqing na ikinulong mo ngayon. Ang ikinulong mo ay ang huling 3 oras na ibinigay ng Diyos. Huwag mong hintayin na tumubo ang trigo sa lupa, na nakaluhod ka sa dulo ng lupa at umiiyak. Itinatapon ko lang ang pera sa tubig para marinig ang tunog. Hindi ikaw ang dapat magturo sa akin. Hindi ako nakikinig sa'yo. Kailangan kong bumaba dito ngayon. Huwag kang gumalaw, Lausan. Huwag kang gumalaw, Lausan. Huwag kang gumalaw, Lausan. Ang sasakyan ay para sa lahat. Hindi ito katumbas ng ating buhay para sa ganitong bagay. Anyway, pumasok ka na. Sun Dafu, pinapabayaan mo ang buhay ng buong nayon sa sugal na ito. Nandito na, ngayon na. Sun Dafu, ikinulong mo ako. Ngunit hindi mo maikukulong ang ulan na ito. Nagtatanim na ng trigo. Kumuha ng pagkain mula sa bibig ng dragon. Akala mo ba ito ay kwento ng matatanda para takutin ang mga bata? Kailan ba matatapos ang ulan na ito? Nakapaghatid na ako ng 2 pagkain sa lumang bodega ni Tito Haoshan. Nagtanong si Changqing para sa iyo. Kailan ba magiging mas mahina ang ulan? Para makalabas siya at tingnan ang lupa. Ano bang titingnan sa lupa? Ano bang maganda doon? Hahaha, 3 araw lang naman umulan, di ba? Hindi ba sinabi ng weather forecast na ulan ng 7 araw? Saan pa tayo? Boston. Teka, pinapunta ko sila Usan at ang iba para tingnan ang sitwasyon sa Bukirin. Yung mga lupa nila Ushang na malapit sa kanal. Umabot na ang tubig sa mga taniman. Kasi hindi siya naghukay ng drainage. Sabi ko na noon pa, dapat may plano sa pagsasaka. Tingnan mo ang 1,000 hektarya ko. Nang magsimula ang tagsibol, naghukay ako ng 6 na kanal para sa drainage. Nag-invest ako ng ilang libong piso. Nagawa ko na ang lahat ng paghahanda. Ano bang problema sa ulan? Matapos umulan, maglalabas tayo. Paglabas ng araw, natutuyo pa rin ang trigo. Ngunit sinabi ni Changqing, huwag mo akong pag-usapan siya. Kung hindi dahil sa kanya, nag-alboroto ang lahat noon. Ngayon, ang buong nayon ay nagpre-prepare ayon sa plano para sa pagbabalat bukas. Siya naman, nakakulong sa bodega para magpahinga. Kumakain at natutulog at kumakain. Pinapadalhan pa rin nila siya ng pagkain. Magugutom siya ng 2 beses lang, magiging masaya na. Si Boss Sun Changqing ay taga Cloud Village namin. Isa rin siyang teknisyan na ipinadala ng County Agriculture Bureau. Kahit na magkaiba kayo ng opinyon, ikaw ay nakakulong na ng 3 araw. Huwag kang mag-alala, Village Chiefly. Hintayin mo na lang na matuyo ang trigo ko. Pumunta ako mismo para buksan ang pinto para sa kanya. Sa oras na iyon, hayaan siyang matutunan kung ano ang tunay na profesionalismo. Tumigil na ang ulan, mabilis tayong pumunta sa Bukirin. Unang tingnan ni Tito Hao ang anong bahagi ng lupa. Unang tingnan ang dapang. Ang 200 acres ng dapang ng ating nayon. Walang natira, lahat ay nasira. Tapos na. Hindi tinatanggap ng pabrika ng harina ang trigo na ito. Ayaw ng istasyon ng butil. Pati mga baboy ayaw kainin. Nagtanim ako ng lupa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalungkot. Hindi. Hindi maaari, imposible ito. Impossible. Boston, pinapunta ko ang tao para tingnan. Yung mga lupa malapit sa kanal. Nakadrain na ang tubig. Pero sobrang lakas ng ulan. Masyadong mataas ang temperatura ng lupa. Lahat ng lupa ay imposible. Ang gamit ko ay dwarf resistant 58. 3,000 kilo ng mga buto para sa pagtatanim. Umabot na sa 50,000 yuan ang gastos sa pagbili. Bakit lahat sila ay namatay? Paano posible na lahat ay tumubo? Impossible. Boston, sobrang lakas ng ulan. 3 araw at 3 gabi na walang tigil. Huwag nang banggitin ang aikang 58. Kahit matibay pa ang trigo, hindi nito kayang tiisin. Ito ay sakuna mula sa langit. Hahaha, hindi ito sakuna mula sa langit. Ito ay silongking na parang bituin ng kamatayan. Kung hindi siya nagbigay ng babala, ayon sa plano, bukas na sana ako magsasaka. Sakto namang titigil ang ulan. Siya ang dahilan nito. Dumating na ang mga kasama mula sa istasyon ng butil. Tara, tingnan mo itong trigo.
Sasabihin ko na ang totoo. Sobrang nasira na ang mga butil. Nabuwal na ang almirol. Halos 0 na ang porsyento ng harina. Kahit napilitin, mahirap itong gilingin. Nasira na ang estruktura ng gluten. Hindi ma-steam ang mantu. Hindi ma-roll ang noodles. At ayon sa aking karanasan, nababad ng 3 araw. Nababad ng 3 araw. Sobrang lampas ang toxin ng amag. Hindi ito maaaring kainin ng tao. Hindi rin pwedeng gawing feed. Ang baboy ay magkakaroon ng pagtatay at papayat. Mas lalo ng ayaw ng mga manukan. Sa madaling salita, wala nang halaga ang trigo. Kung kailangan ninyong ayusin ito, maaari kayong makipag-ugnayan sa biomass power plant at magtanong. Baka tumanggap sila para sa kanilang boiler. Ngunit kailangan ninyong sagutin ang bayad sa pagpapadala. 1 tonelada, mga 100 piso. Ayos na kung may sapat na langis. Mabuti na lang at nandyan pa si Boston. Mabuti na lang at nandyan pa ang lupa. Basta't may natitirang bundok. 2 milyon. Rent ng lupa 800,000. Binhi at pataba 600,000. Artipisyal na makinarya ng tubig at kuryente. Diyos ko, bulag ka na ba? Si Chayong na si Hautian ay nakakulong pa sa bodega. Huminto na ang ulan. Dapat na bang palayain siya? Palayain, anong palayain? Nawasak na ang 1,000 hektarya kong lupa. Pati ang 200 hektarya ng bayan tapos na rin. Wala tayong ani sa Yonкon ngayong taon. Hindi maiiwasan ni Lu Changqing ang responsibilidad. Kung talagang may kakayahan siya, dapat sana ay pinigilan niya ako noon. Isa siyang teknisyan. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang ulan. Bakit hindi niya ako pinigilan ng todo? Bakit siya basta na lang nakulong? Ikaw mismo ang nag-utos sa bodyguard na ikulong siya. Tumahimik ka. Malinaw na ikaw mismo ang nag-utos sa bodyguard na ikulong siya. Kayong lahat ay iisa ang grupo. Kayo ang may kasalanan sa buong bagay. Mga taga-baibing na yon, nagsabuatan kayo para lokohin ako. Pinatawag ang buong bayan sa plaza para magdaos ng pulong. Hindi pa tapos ang usapin ngayon. Kailangan akong bigyan ni Lu Changqing ng paliwanag. Kailangan din akong bigyan ng paliwanag ng buong Zhun Village. Changqing, Changqing. Narito kami para buksan ang pinto para sa'yo. Uncle Lee, pangatlo sa pamilya. Tumigil na ang ulan sa labas. Katatapos lang ngayong umaga. Changqing, nagdusa ka na. Dapat sana ay binuksan na natin ang pinto. Paano mo nalagpasan ang 3 araw na ito sa madilim na kwarto? Maliit na butil. Sino ang nagpasok sa inyo para buksan ang pinto? Pinayagan ni Lolo ang pumasok. Sabi niya nasira na ang lupa. Hindi na pwedeng ikulong pa ang tao. Sino si Sandafu? Nasa lupa na ako ngayon. Sira na ang buong 1,000 hektarya. Tapos sinabi niya na magpatawag ng pulong ng lahat ng taga-baryo. Sinabi niyang kailangan ipaliwanag. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Bigyan mo ako ng paliwanag. Sige lang. Saktong may gusto pa akong pag-usapan. Kailangan kong humingi ng payo sa kanya ng harapan. Ito ay... Nandito na ba ang lahat? Tinawag ko ang lahat ngayon. May isang bagay lang. Ang 1,000 hektarya ng Baiyon Village. Kasama ang 200 hektarya ng kolektibong na yon. Ngayon ay lahat ay walang ani. Ang halaga ng lupa mula sa 1,000 ay bumagsak sa 50. Nasa lupa na lang, walang gustong kumuha. Sa taong ito, lahat ay nawasak. Ang bayad sa paglipat ng lupa ng lahat. Ang sahod at dibidendo ay lahat nawala. May pananagutan ba ako, si Sundafu, sa bagay na ito? Ako ang nagkontrata. Ako ang namamahala sa lupa. Ngunit ang direktang sanhi ng trahedyang ito ay hindi dahil sa aking hindi maayos na pamamahala, kundi may isang tao na, bago dumating ang malakas na ulan, ay sadyang nagpasabog ng alarma, nagdulot ng pananakot, at nagulo sa kaayusan ng produksyon. Kaya hindi ko na nakolekta ayon sa plano. Tama na, ikaw mismo ang nag-lock ng harvester. Ako ay mula sa Yonкon Investment. Naglagay ako ng totoong pera dito sa inyo, para makalikha ng trabaho para sa inyo, para magbayad ng upa sa lupa. Ngunit ang mga tao ninyo ang nagloko sa akin. Kung kumalat ang balitang ito, sino pang boss ang magtatangkang mamuhunan mula sa Yonкon? Ngayon, sinasabi ko na ito. Alam na alam niya na ulan ng malakas. Bakit hindi niya ako pinigilan ni Lu Changqing? Bakit siya ang tumanggap ng buong responsibilidad? Sa tingin ko, sinasadya niya ito. Gusto lang niyang makita ang ngiti ni Sundafu. Noong araw na iyon, nakatayo kami ng boss ko. Nang matapos ang alarma, tumakbo na siya. Hindi naman siya nagbigay ng maraming payo. Sa tingin ko, sadyang ganun siya. Naiinggit siya sa yaman ng boss natin. Maaari rin akong magpatotoo. Napaka-arugante ng kanyang asa noon. Sabi niya, ang Diyos ay kumukuha ng utang, hindi ng aral. Tila sinumpa niya ang boss natin. Kawalang katotohanan. Kayo ang 4 na tao na nag-angat ng Changqing. Nakakita ang buong baryo. Yung pinto na nilock nyo. Yung kandado na iniligay nyo.
Ngayon ay sinisisi pa siya na hindi niya hinaharang. Mas matigas pa ang balat nyo kaysa sa bato sa baryo. Sinasabi ko sa'yo. Anong gagawin mo? Kayo apat na banyagang tao. Hindi kayo dapat maghasik dito. Ako si Li Haoxian, naging punong bayan ng Jun Village sa loob ng 38 taon. Anong mga sitwasyon ang hindi ko nakita? Sa pagkakataong ito, isara nyo ang mga bibig nyo. Boss Son, sinasabi mong kasalanan ni Changqing. Kaya't may ilang tanong ako sa'yo. Tanong. Unang tanong. Sino ang nag-lock ng harvester noong araw ng malakas na ulan? Ako, kasi natatakot akong may magnanakaw. Ikalawang tanong, sino ang nag-utos sa gwardiya? Naisara si Changqing sa bodega. Ikatlong tanong, ano ang eksaktong sinabi ni Changqing noong araw na iyon? Naaalala mo ba? Sabi niya, ang mga butil ay hinog na, huwag kang magpahuli. Sabi niya, huwag mong hintayin na tumubo ang mga butil sa lupa. Narinig ng lahat ng narito ang mga salitang iyon. Narinig mo ba? Boss Son, sinabi mo kanina na handa ka ng mag-ani sa ika-4 na araw. Kaya noong gabing iyon, kami ng ilan pang matatanda ay pumunta sa opisina para hanapin ka. Sabi mo habang hindi pa umuulan, mag-akyat tayo ng bahagi sa magdamag. Ano ang sinabi mo? Sabi mo, hindi ito ulan. Walang sinuman ang makagalaw ng isang makinang pang-ani. Ito ba ang sinabi mo? Noong panahong iyon, tinantiya ko ang mga gastos. Sundafu, tinantiya mo ang bayad sa pag-ani. Tinantiya mo ang bayad sa pagpapatuyo. Sukatin mo na ang isang webang lupa, kulang ng 30 jin. Bakit hindi mo isali ang gayon na libu-libong webang lupa? Na nasira sa lupa, magkano ang halaga? Kailan mo ibibigay ang bayad sa paglipat ng lupa namin? Ang anak ko nasa syudad nagtatrabaho, naghihintay ng pera para sa tuition. At saka ang utang na sahod noong nakaraang taon. Sundafu, utang mo sa akin ang 3 buwang sahod. Kailan mo babayaran? Makinig kayo sa akin. Pag-uusapan ko ang tungkol sa bayad sa paglipat kay Boss Son. Magsimula kayong mag-relax. Anong pag-uusapan? May pera pa ba si Sundafu? Libu-libong ektarya, nasisira na sa lupa. Kung may pera pa siya, matagal na niyang naayos ang mga bagay-bagay. Kailangan pa bang hanapin si Lu Changqing para sa mga problema? Boss Son, ang tagal na nating hindi nagkita. Boss Wu, bakit ka pa mismo dumating? Hindi ba't sinabi na natin sa telepono? Makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag natapos ko na rito. Narinig ko na nagkaroon kayo ng kaunting problema. 10,000 ektarya ang walang ani. Alaynan. Ginoong Gu, pakinggan ninyo ako. Ganito ang nangyari sa bagay na ito. Nasira ang trigo. Ngunit nandoon pa ang lupa. Magandang lupa ito. Ang clay soil ay may kakayahang humawak ng tubig at sustansya. Ano mang itanim ay tutubo. Yung presyo na sinabi ninyo noong nakaraan. Yung presyo noong nakaraang beses ay tungkol sa nakaraang usapan. Itanong mo muna kay Ginoong Sun ang tungkol sa liham ng interes sa lupa na ito. 1,000 hektarya na magkakadikit. Handa ang Hengqiang Chemical na kunin ang buong lupa. Pero kailangang muling pag-usapan ang presyo. Ginoong Sun, ngayon ay parang basurang lupa ang lugar na ito. May ilang libong toneladang amoy puot na bulok na damo sa lupa. Hindi pa naaalis ng maayos. Wala tayong paraan para makapasok sa pabrika at magsagawa ng trabaho. Alam mo ba kung magkano ang gasto sa paglilinis? Sa 1 ektarya, hindi bababa sa 300 yuan. Sa 1,000 ektarya, aabot ito ng 300,000 yuan. Sige, ako na ang bahala. Basta't mapirmahan lang ang kontrata. Agad akong kukuha ng tao para linisin ito sa loob ng 3 araw. O hindi, 2 araw lang tapos na ito. Sabi ko, dapat 300,000 ang pinakamababa, Boss Son. Puro putik ang lupa mo dito. Nakatumba na ang mga tangkay ng trigo. Hindi makakapasok ang mga makina. Tao lang ang pwedeng magtrabaho. Alam mo naman kung gaano kataas ang bayad sa manggagawa ngayon. At sobrang gipit ang oras. Talagang sobrang gipit ang oras. Ang proyekto ng Hengqiang ay nasa proseso ng environmental assessment na. Kailangan nating makapasok sa susunod na buwan. Kung hindi mo maalis ang lupa sa loob ng 3 araw. Huwag na nating kunin ang lupang ito. Sa loob ng 3 araw, tiyak na maaalis ito. Huwag mag-alala, Ginoong Gu. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin, si Sundafu, na gagawa ng trabaho? Sa loob ng 3 araw, tiyak na linisin ko ang lupa ng maayos. Gusto niyang magtayo ng pabrika ng kemikal sa lupa. Paano mangyayari yan? Kapag nagtayo ng pabrika ng kemikal, lahat ng imburnal ng bayan natin ay mapapahama. Tama. Hindi natin dapat payagan to, Tito Haoxian. Narinig ko na ang Hengqiang Chemical. Sa katabing bayan, may isang pabrika sila, na pinagmulta ng ilang beses dahil sa labis na polusyon. Ang tubig sa balo ng 3 na yon sa paligid ay mabaho. Boss Son, sinabi mo dati na ang lupa ay para sa agrikultura na pag-unlad. Nakasulat sa kontrata na para sa agrikultura ang gamit. Ngayon gusto mong ipasa ito sa pabrika ng kemikal. Ginoong Li, ngayon ay may utang akong napakalaki. Pinipilit ako ng bangko. Nakablock ang supplier sa pinto. Kayo mga taga-baryo, hinahabol niyo ako para sa pera. Kung hindi ko ibebenta ang lupa, ano ang ibabayad ko sa kanila? Pero ano bang pero? Akin ang lupa na ito. Nakasulat sa kontrata na 20 taon ito. Sa loob ng 20 taon na ito, handa akong magtanim ng lupa. Handa akong magtayo ng pabrika. Walang kinalaman ang White Cloud Village sa iyo.
Kaya hindi rin ako sang-ayon. Maghaharap tayo sa korte. Mag-hire ka ng 20 manggagawa sa bayan. Bukas ng maaga, dalhin mo ang herbicide at diesel. Sunugin ninyong lahat ng bulok na tangkay ng trigo sa bukid. Sunugin ninyo. Dapat malinis lahat sa loob ng 3 araw. Magbuhos ng diesel at sunugin. Sinabi ni Boss Wu, 3 araw lang. Kahit 1 araw kulang, hindi pwede. Hindi pwedeng sunugin, masisira ang lupa. Masisira. Dumadaloy ang diesel sa lupa. Hindi na pwedeng magtanim dito sa loob ng 10 taon. Makinig kayo sa akin. Si Son Dafu. Sabi mo kanina na i-spray mo ng diesel at susunugin ang lupa. Susunugin ko ang aking sakahan. Anong batas ang nilabag ko? Anong batas ang nilabag? Sanggunian sa Artikulo 1.0 ng Batas sa Proteksyon ng Pangunahing Lupa. Ipinagbabawal ang sinumang unit at individual na magsagawa ng mga aksyon na sumisira sa lupaing pang-agrikultura. Sanggunian sa Artikulo 42 ng Batas sa Proteksyon ng Kapaligiran. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng mabibigat na metal at iba pang nakalalason at mapanganib na mga substansya. Magbuhos ng diesel at magsunog ng lupa. 2 batas ang nilabag ng sabay. Sinasabi mong anong batas ang nilabag mo? Mga kababayan, ang lupa natin ay ugat ng ating sariling bayan. Si Son Dafu ay balak ibenta ang lupa sa pabrika ng kemikal. Iyan ay magdudulot ng kawalan ng kinabukasan para sa ating mga anak at apo. Kapag natayo ang pabrika ng kemikal, ang dumi ay lalabas sa ilalim ng lupa. Hindi na pwedeng uminom ng balon. Hindi maaring taniman ng pagkain. Tama na siya ang nagkontrata sa lupain. Ngunit ang pagmamay-ari ng lupa ay pag-aari ng ating kolektibong bayan. Nakasulat sa kontrata na ito ay para sa agrikultura. Kung nais niyang ipasa ito sa pabrika ng kemikal, dapat itong aprubahan ng kolektibong bayan. Basta't hindi tayo sumasang-ayon, hindi niya ito maibibenta. At saka, sinabi mong sa loob ng 3 araw ay mapapalinis mo ang lupa. Mayroon akong suhestyon. Anong suhestyon? Sa loob ng 3 araw, hindi kita hihingan ng kahit 1 sentimo. Linisin mo lahat ng sirang trigo sa lupa. Walang ititira. Kung magagawa ko ito, ibabalik ko ng walang kondisyon ang kontrata ng pagpapalipat ng lupa sa bayan ng yun. Kung hindi ko magagawa, ako ang magbabayad ng gasto sa paglilinis ng libu-libong ektarya. Kung gusto mong sunugin ang lupa, sunugin mo. Kung gusto mong magbenta, magbenta ka. Ako si Lu Changqing, aalis na ako at lalabas sa biyang yun na yun. Hindi na ako babalik sa buhay na ito. Lesiu, Longqing, ang gaga mo na. Libo-libong mo ang lupain, 1,000 toneladang may trigo. Sa 3 araw, imposibleng mangyari. Longqing, huwag kang mapuso. Nabuwal na lahat ng trigo sa bukirin. Natutulog sa putik. Hindi makasakay ang harvester. Kailangan na lang maghukay-hukay gamit ang 1 kalasag bawat tao. 1,000 ektarya. Huwag nang magsalita ng 3 araw. Kahit 30 tao, hindi matatapos sa 1 buwan. Changqing, sigurado ka sa sinasabi mo. Tatay Haoshan. Kailan ba ako, si Lu Changqing, nagsabi ng walang kasiguraduhan? Boss Son, narinig mo ba ang sinabi ni Changqing? 1,000 ektarya, 100,000 kilo ng bulok na trigo. Lahat ay nahulog sa putik. Kailangan ng 100 tao para makuha ito. At malaking halaga ang gasto sa transportasyon. Kahit na makakuha ng tao, hindi aabot sa 300,000. At hindi ito matatapos sa loob ng 3 araw. Ito ay hindi isang sugal. Ito ay kusang pagsuko. Haha, Lu Changqing. Parang nabobo ka sa pagbabasa, ano? Sige, gusto mong maging bayani, di ba? Ipapaubaya ko sa'yo. Kasunduan sa pagtaya. Nakasulat sa papel, malinaw. Sa salitang nakasulat, sa loob ng 3 araw, linisin ang libu-libong ektarya ng lupa. Hindi maibabalik ang kontrata ng paglipat ng lupa sa kolektibong na yon. Ikaw ang magbabayad ng paglilinis. Umalis ka sa Bayon Village, kaya mo bang pumirma? Idagdag ito. Kung si Ginoong Son Dafu ay hindi otorisadong magbuhos ng alak o diesel sa lupa, herbicide o iba pang kemikal na sumisira sa patong ng lupa. Sa ganitong paraan, ang kasunduan ay otomatikong mawawalang saysay. Ang partido ay kailangang magbayad ng karagdagang kabayaran sa kolektibong na yon. 30,000 yuan para sa gasto sa pagpapanumbalik ng lupa, pumirma ka na. Magdagdag ka man, hindi mo naman kayang tapusin. Makinig kayong mabuti, Ding. Sabi ni Lu Changqing mismo. Sa loob ng 3 araw, huwag mo nang hihingin sa akin ang kahit 1 sentimo, linisin mo ang lupa. Kung hindi, siya ang magbabayad at aalis siya. Kayo ang mga tao mula sa Yun Village ang magpapatunay. Huwag ninyo akong sisihin kapag hindi ako nagpakita ng awa sa huli. Inhinyerong Lu, ang pinakawalang silbi mong ginawa sa buong buhay mo ay ang makipag-away sa akin, si Son Dafu. Changqing. 3 araw, 1,000 mo, anong plano mo? Anong gagawin mo?
Ginoong Lu. Nakita ko ang mga litrato na ipinadala mo sa WeChat. Mas maganda ang antas ng pagtubo ng mga usbong kaysa sa inaasahan ko. Ang mga usbong ay umabot ng 1 pulgada hanggang 1 pulgadang kalahati. Ang endosperm ay semi-transparent. Ipinapakita nito na ang rate ng pagbabago ng starch ay hindi bababa sa 60%. Ang ganitong uri ng hilaw na material ay tinatawag na heavenly high oxygen malt sa mundo ng craft brewing. Sa Japan, ito ay tinatawag na dew malt. Sa normal na kondisyon, hindi ito magagawa. Walang sinuman ang magtataas ng libu-libong kilo ng trigo para tumaya sa tuloy-tuloy na ulan. Zuboto, may tanong ako. Kung sakaling kunin ko ang lahat ng trigo na ito, at gamitin ang tradisyonal na pugon na gawa sa ladrilyo para sa pag-ihaw, gusto niyo ba ito, Jinsui? May pugon ka. Mayroong 4 na lumang pugon na ladrilyo mula dekada 60 na pusa na yon. May 2 gusali ng silid para sa pag-ihaw ng tabako. Kahit na ito ay inabandona ng mahigit 10 taon. Ngunit ang estruktura at daanan ng hangin ay buo pa rin. Napakabuti, Technician Lu, pakinggan mo ako. Ang pinakapangunahing proseso ng paggawa ng espesyal na malt ay ang tumpak na kontrol sa temperatura at tagal ng pagpatay ng dahon. Ang modernong stainless steel drying tower ay masyadong pantay at banayad ang temperatura. Hindi makagawa ng lalim ng lasa. Sa likod, ang mga lumang pugon ninyo ay may malaking temperatura gradient at komplikadong daloy ng hangin. Kung maayos ang pagkontrol, maaaring makagawa ng caramel coffee chocolate na may 3 magkakaibang lasa ng malt. Sa nakaraang 2 taon, ang International na Craft Brewing Circle ay humahanga sa ganitong tradisyonal na pugon na malt. May isang lumang pabrika sa Belgium. 1 kilo ay ibinebenta sa 15 euro. Zhu, kailangan ko ang iyong teknikal na suporta. Pamantayan para sa temperatura ng pagpatay, dalas ng paghalo at kontrol sa paglaki ng mga usbong. Maaari mo bang gabayan ako mula sa malayo? Agad akong mag-book ng tiket. Ngunit nasa Hangzhou ako. Sa pinakamabilis, darating ako sa hapon ng makalawang araw. Ako si Zujayashi mula sa pamilya Takeda. Unahin mong kunin ang mga hilaw na materyales. Sa harap ng pugon, buong panahon akong magbabantay. CJ, may isa pa akong kailangan. Kailangan ko ng paunang bayad. Para sa pag-ani ng trigo, kailangan mag-hire ng tao at sasakyan. Para sa pagpapatayo ng pugon, kailangan bumili ng refractory bricks at temperature control equipment. Kailangan ng buong baryo ng tauhan na kakainin. Gaano karami? 200,000. Bigyan mo ako ng 2 oras. Sino ang tumawag kay Changqing? Si Yuchi Zhu, ang teknikal na direktor ng Jinsui Craft Beer Group. Nais nilang bilhin ang ating mga germinated na trigo. May mga tao ring interesado sa germinated na trigo. Hindi ba't sinasabi nilang ayaw kumain kahit ng baboy? Nga. Longking, hindi ka ba niloloko ng iba? Bakit kailangan ng brewery ng tuyong mais? Mga kababayan, pakinggan niyo ako. Huwag kayong mag-ani ng sprouted na harina. Kasi kapag nag-sprout, ang starch ay nagiging asukal. Hindi na makakagawa ng harina. Ngunit ang brewery ay talagang nangangailangan ng ganitong pagbabago. Ang serbesa ay gawa sa fermented na malt. Ang mga butil ng trigo sa ating bukirin ay mahahaba at pantay-pantay ang paglago. Ito ang pinakamainam na sangkap para sa craft beer. Sa merkado, ang karaniwang trigo ay nagkakahalaga ng 1 piso kada kilo. Itong espesyal na malt ay kinukuha nila sa halagang 5 piso. 5 piso kada kilo. Sa 1 ektarya, umaabot tayo ng 800 hanggang 900 na kilo. Iyan ay mahigit 4,000 na piso. Mas mahal pa ito ng ilang beses kaysa sa normal na trigo. Ano pang hinihintay natin? Mag-ani na tayo. Sandali. Bago tayo mag-ani, may ilang bagay na kailangang linawin. Una, ang 3 araw na ito ay napakahirap na trabaho. 1,000 ektarya, daan-daang libong kilo ng trigo. Nakasubsob lahat sa putik. Hindi makapasok ang makinang pang-ani. Kailangan lang gumamit ng truck na may gulong. Ito ay mahirap, nakakapagod at maruming trabaho. Kung kaya mo, manatili ka. Kung hindi mo kaya, maaari ka nang umuwi, hindi nakakahiya. Pangalawa, hindi ako si Sondafu. Hindi ako nagpapautang. Simula ngayon. Lahat ng sahod araw-araw. Lalaki, 300 isang araw. Babae, 200 isang araw. Babayaran sa araw na iyon. Walang utang na natitira. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga. Sa loob ng 3 araw na ito, kung sino man ang magnanakaw o maglalaro at hindi gagawa ng tama. Nagtatrabaho pero walang pagsisikap. Huwag magalit kung si Lu Changqing ay magbago ng ugali. Hindi ito para kay Sondafu. Ito ay para sa ating sariling Baiyon Village. Pagkatapos nating maibalik ang lupa, tayo ang nagtatanim. Kita natin ang ating sariling ani. Hindi maibalik ang lupa. Itinatayo ang pabrika ng kemikal. Naging mabaho ang tubig sa balon. Naging nakalason ang lupa. Sasabihin ng mga susunod na henerasyon na tayo ang dahilan. Sana ay hindi natin ginawa. Chichichichichich. All 3, dalhin mo ang 1-0 tao sa lumang bodega. Ayusin ang crawler tractor. Kailangan lagyan ng langis ang bawat bahagi ng chain ng anti-sinking wheel. Huwag nang tanggalin ang mga board ng compartment. Palitan ito ng waterproof canvas.
Kailangan makaalis sa loob ng 2 oras. CJ, ay, Ginoong Lee, ikaw ang matandang karpintero ng nayon. Dalhin ang grupo ng mga karpintero para ayusin yung 3 makina ng pag-aani sa bukirin. Palitan ang sinturo ng bago. Palitan ang salaan ng pinakamalaking butas. Lagyan ng bagong mantika ang mga bearing ng motor. Bago maggabi ngayon, gusto kong marinig silang umiikot. Huwag kang mag-alala, Changqing. Tatay Hao-Chian, ikaw ang pinakakilala sa mga tao. Nasa logistics ka. Organisa ang lahat ng mga tsa at mga tita sa buong nayon na marunong magluto. Maglagay ng 3 malaking kawali sa bakuran. 3 beses sa isang araw ang pagkain. Sapat na ang mantu. Dapat may karne sa nilaga. 3 araw at 3 gabi na walang tigil. Hindi pwedeng magtrabaho ng gutom. Kunin mo na lang direkta sa bayan ang harina at karne. Charge mo sa account ko. Sige, ayusin ko na agad. Tia Zhao, ikaw ang bahala sa mga bata. Lahat ng makakapagtrabaho sa bukirin ay nagtatrabaho na. Hindi pwedeng walang nag-aalaga sa mga bata. Ayusin ang isang bakanting silid-aralan sa maliit na paaralan ng nayon. Ihatid ng bawat pamilya ang kanilang mga anak doon. Magdala ka ng ilang matatandang babae para magbantay. Walang problema, Changqing. Sasailalim ito sa aking pangangalaga. May kabuang 12 ektarya ng lupa. Ang 4 na nakatagilid na bahay malapit sa kanal ay pinakamagaan. Kunin muna ang 4 na iyon ngayon. Ang natitirang 8 na bahay ay seryoso. Malalim ang putik. Hintayin na maayos ang truck bago itulak. Ngayon, lahat umuwi para magpalit ng damit at kumuha ng kagamitan. Magtipon sa pintuan ng baryo pagkatapos ng 0 minuto. Changqing, ipaalam mo kay Tito ang lahat. Yung mga espesyal na ginawang malt ay talagang 5 yuan bawat kilo. Mayroong Tio Haoshan. Nagtrabaho ka sa lupa buong buhay mo. Dapat alam mo kung paano tumutubo ang trigo. Ang mga butil ng trigo ay pangunahing binubuo ng 2 bagay. Starch at protina. Ginagawa itong masa na may tamang tigas. Kaya't ayaw nila ng tumutubong trigo. Dahil ang almirol ay hinati ng amilase at naging asukal. Nasira ang gluten structure. Pero ang mismong asukal na ito ang kailangan sa paggawa ng alak. Ang unang hakbang sa paggawa ng serbesa ay gawing malt ang barley. Papatubuin ito para maglabas ng malt enzyme. Para gawing asukal ang almirol. At pagkatapos ay ipa-ferment gamit ang lebadura. Gawing alkohol ang asukal. Kaya ang basura ng gilingan ng harina ay kayamanan ng pabrika ng serbesa. Yung pugon ay abandonado na ng mahigit 10 taon. Maaari pa bang gamitin? Noong bata pa ako, nag-ihaw kami ng tabako sa pugon na iyon kasama ang lolo ko. Ang 4 na pugon ay gawa sa firebrick. Lalong tumitibay habang tumatagal. Maaaring maklear ang baradong duct. Bibili ako ng bagong thermometer sa bayan. Ang mahalaga ay ang husay sa kontrol ng temperatura. Ngayon, kakaunti na lang ang marunong magpaliwanag ng ganitong luma na brick kiln. Pero tinuruan ako ng lolo ko. Gaano kalaki ang bintana ng kiln? Gaano karaming uling ang ilalagay? Kailan bubuksan ang pinto ng kiln para maglabas ng hamog? Kailan ang pagsasara ng pugon para sa pagtutuyo? Lahat ng ito nasa isip ko. Kung nandito pa si Lolo Lugo Angfang, makikita niya ang narating mo ngayon. Mapapangiti siya hanggang sa mawalan ng ngipin. Noong araw, siya ang kilalang magaling sa aming kolektibo. Eksperto sa pag-iinit ng tabako. Yung tamang init. Walang makakapantay sa mga bayan at nayon. Kaya nang ikinulong ako ni Sundafu sa lumang bodega, naisip ko agad na ang bodega ay nasa tabi lang ng lumang pugon. Naupo ako sa ibabaw ng mga sako ng pataba. Amoy ang lumang uso na dumadapo mula sa pugon sa tabi. Bigla akong naisipan ang pagtubo ng trigo. Pagtatapos ng pag-ani ng mga butil sa pugon. Gawin mo na. Itong matandang katawan mula sa Jun Village ay kayang makisama sa'yo muli. Changqing. Naghihintay na ang mga malalakas na tao sa nayon sa'yo sa dulo ng nayon. Bakit ka nakatulala? Ang lupang ito ay sa Jun Village natin. Ang trigo ay ang ating lakas para magsimula. Tigil! Alaynan. Mapait at maasim. Ngunit may kaunting tamis sa ilalim. Naayos na ang truck ni Kuya Changqing. Bukas ng umaga, makakapag-ani na tayo. Ngunit kanina, bilang ko lang. Unang araw na bumaba. Sa kabuuan, hindi pa umabot sa 20 ektarya. 1,000 ektarya ah. Kapatid na Changqing, sa bilis na ito. Alam ko, unang araw pa lang ito ay pagsasanay. Hindi angkop ang mga kagamitan. Hindi pa nakaayos ang mga makina. Wala pang nakahanap ng tamang paraan. Bukas, bababa ang truck na may gulong. Mabilis itong magiging doble. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi dapat pagsamahin. Ngunit sa aktwal na operasyon,
Pinapayagan ang 5% na hindi tumubo mula sa parehong batch ng malt. Ano ang dami mo dyan? Sapat ang dami pero gusto kong mag-uri. Ang pinakamagandang tumubong malt ay hiwalay na ilalagay sa horno para sa espesyal na klase. Ang natitirang halo ng hindi na ipadalang malt ay gawing karaniwang antas. Sa ganitong paraan, maubos ang trigo sa buong 1,000 ektarya. Walang kahit 1 libra na masasayang. Magandang ideya para magsimula. Maaari din kitang tulungan sa karaniwang antas. Kumonekta sa antas ng materyales na sobrang mahal. Ngunit mas mabuti ito kaysa sa pagbebenta sa planta ng kuryente ng halos 10 beses. Ang layunin ngayon ay 6 na piraso ng lupa sa silangan, 400 ektarya. Ang truck na may gulong ang nangunguna. Ang tao ay sumusunod sa likod ng truck at nag-igib. Kapag puno na ang isang basket, ibuhos ito direkta sa likod ng truck. Puno na ang likod ng truck. Agad na bumalik. Hindi humihinto ang lugar ng pag-aani. Ang tao ay nagpapahinga, ngunit ang makina ay hindi humihinto. May problema ba? Wala. Zhao Laosan, ikaw ang magmaneho ng truck. Ipinagkatiwala sa iyo nila uli ang bukirin. Hindi na pwedeng sabay-sabay ang tatlong thresher, Tiyo Guang. Bantayan mo ang logistics. Ihatid ang pagkain sa bukirin mamayang tanghali. Huwag kalimutang may sabaw ng munggo. Kung may magka-headstroke, agad na ilipat sa ilalim ng lilim ng puno. Makinig kay Changqing. Matapos ang 3 araw na ito, mababalik na natin ang lupa ng Baiyon Village. Huwag kayong magpakatanga, umalis na tayo. Ingay ng traktora. Magandang trigo. Simulan na. Mas mahaba ang mga usbong na ito kaysa sa huling batch kahapon. Mas matamis na ngayon. Bumaba ang asim. Totoo ang sinabi ni Changqing. Talagang makakagawa ito ng alak. Medyo matamis, parang hilaw na butil ng trigo. Pero mapait. Ang alak na magagawa dito ay masarap. Wala kang pakialam kung masarap o hindi. Basta't 5 yuan bawat kilo, ayos na iyon. Ay, may tao sa tabi ni Changqing J at Sandafu. Saan? Sa pinakakanlurang bahagi ng lupa sa dito Dapao. Malapit sa kalsada. Nagdala si Sandafu ng isang pickup. May ilang malaking plastik na timba sa itaas. Yung leader ng mga bodyguard ay nagbubuhos ng bagay sa lupa. Sandafu. Ikalawang talata ng kasunduan sa pustahan. Bumuhos ng herbicide ng walang pahintulot. Sinisira ang patong ng lupa. Walang bisa ang kasunduan. Kailangan mong bayaran ang barangay ng 300,000. Itim sa puting papel. Itim na letra sa puting papel. Ikaw ang pumirma niyan. Bakit mo biglang binitawan? Sino nagsabing herbicide yan? Tubig lang ito. Nagbuhos lang ako ng tubig para lumamig ang lupa. Bawal ba? Kung tubig lang yan, inumin mo nga sa harap ko. Inumin mo nga. Papalayain kita agad. Sobra ka na, Sundafu. Sabi ni Changqing, ang lupa ay para sa atin sa Zanyun Village. Ngayon, nagbubuhos ka ng gamot sa lupa. Gusto mo bang sirain ang lupa, tama ba? Hindi ako nagbuhos, sinasabi ko, tubig lang ito. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na subukan akong saktan? Tatawagan ko ang pulis para hulihin kayo. Tatay Haotian, nandito ka sa pinakadulong kanlurang bahagi. Yung katabi ng kalsada. Nandito si Sandafu na nagbubuhos ng pestisidyo. Dalhin mo ang kasunduan sa pagtaya. Kung si Sandafu, ang partido ay magbubuhos ng diesel, pestisidyo o iba pang kemikal sa lupa na makakasira sa patong ng lupa, ang kasunduang ito ay otomatikong mawawala ng bisa. Kailangan ng partido na magbayad ng karagdagang danyo sa barangay na nagkakahalaga ng 300,000 yuan para sa pag-aayos ng lupa. Pumunta lang ako para tingnan. Wala akong balak talagang magbuhos. Kaya't nagbuhos lang ako ng kaunti para subukan. Isang maliit na bahagi lang. Ipinababa ni Laosan ang 3 timba mula sa pick-up. Kumuha ng litrato bilang ebidensya. Tapos pumunta sa istasyon ng pulisya sa bayan para magulat. Sabihin mo na may nagtatapon ng nakalalasong kemikal sa mga pangunahing lupain. Kaya mo bang gawin yan? Sundafu, sasabihin ko na ang lahat ngayon. Nakapirma ka sa kasunduan sa pustahan. Pinatunayan ito ng matandang punong baryo. Ang mga nakasulat dito ay may bisa sa batas. Ngayon ay nagbubuhos ka ng herbicide sa lupa. Ito ay paglabag sa kasunduan at nagdudulot ng pinsala sa interes ng buong nayon. Dahil lang sa mga lupaing ito na iyong binuhusan. Maari na kitang pigilin na makaalis sa Baiyon Village. Naniniwala ka ba? Tara na, umalis tayo. Maghintay ka, Lu Changqing, maghintay ka.
May 2 araw. Tingnan natin kung paano mo malilinis ang 1,000 hektarya sa loob ng 2 araw. Ano ang gagamitin mo para matapos ang lahat ng ito? Wala nang problema, bumalik na kayo at magpatuloy sa pag-aani ng trigo. Opo. Kuya Changking, si Sondafu hindi pa sumusuko. Siguradong babalik pa siya mamayang gabi. Gusto mo bang maglagay tayo ng tao para magbantay? Hindi na kailangan, ang ibinuhos niya ay glyphosate. Makipag-ugnayan sa lupa. Hindi masyadong malalim ang pagtagos. Nasira ang trigo ngayong season. Magtatanim pa rin sa tag-init. Gusto niyang sirain ang lupa pero hindi niya nagawa. Sa halip, nag-iwan siya sa atin ng ebidensya. Ikaw, bunso, mamaya pumunta ka sa bayan para bumili ng ilang bagay. Ano ang bibilhin? Infrared na sensor ng alarma. Yung mga nagkakahalaga ng ilang piraso lang. Bumili pa ng 4 na high brightness na floodlights. At mga gong. Tama, bumili pa ng ilang power banks. Alainan. Mas matamis na ngayon kaysa kahapon. Halos nawala na ang maasim na lasa. May kaunting amoy ng karamel pa. Ito ang palatandaan ng Maillard reaction. Ngayon, papasok na tayo sa pugon para tingnan ang tsaa. Ito ang pinakaperpektong oras. Kuya Changking, nabili ko na ang mga gamit. Yung alarm na in-order natin ay makakarating pa sa Makalawa. Bumili ako ng ilan sa hardware store sa bayan. Yung infrared sensor switch na ginagamit sa construction site. Ayos na rin. Sapat na para sa overtime ngayong gabi. Linisin ang mga daanan ng 4 na lumang pugon. A-calibrate ang thermometer. Simulan nang ilipat ang trigo mula sa bodega papuntang pugon ngayong gabi. Hintayin si EUC. Zoo bukas ng gabi, agad na mag-aapoy. Ah! Ahem. Buong-buo ang pugon. Kailangan ayusin ang daanan ng hangin. Ibinigay sa akin nila Usan ang mahabang kawayan. Oy! Mas maganda ang insulasyon ng pugon na ito kaysa sa modernong drying tower. Ang mga refractory bricks ay nasunog ng maraming taon. Lalong tumitibay habang nasusunog. Bukas ng umaga, ilalagay ang trigo. Sa hapon, susunugin ito. Sa susunod na umaga, makukuha na ang unang batch ng produkto. Kapatid Changking, mananalo ba tayo? Ikaw, Lausan, naamoy mo ba ang anuman? Amoy trigo. At amoy puti. Mali, amuyin mo ulit. Medyo matamis. Ang starch ay nagiging asukal. Sining ng kalikasan. Mas mabilis pa kaysa sa atin. Ang batch na ito ng malt ay nagkakaroon ng sariling pagbabago. Kapag nag-apoy tayo sa susunod na araw, ang antas ng pag-asukal ay aabot sa pinakamataas. Noong panahong iyon, ang malt ay lalabas. Hindi ito karaniwang malt, ito ay matamis. Lahat, bumalik na sa pahinga. Dalhin mo sila dito. Sa silangan ng lumang pugon, sa tabi ng pader. Huwag buksan ang ilaw. Mga tao ni Sondafu. Eh. Hindi ito herbicide, ito ay diesel. Dumating sila para magluto ng siomai. Bilisan nyo, bawat isa ay may kanya-kanyang bahagi. Kapag natapos na, sunugin na. Sabi ng boss. Pagkatapos, bawat isa ay makakatanggap ng 2,000. Kumilos na. Ah! Ilagay ang timba. Huwag kang magdagdag ng gulo. Ito ay lupa ni Bosson. Kung gusto niyang sunugin, sunugin niya. Bakit ka nagmamalaki ang lupang ito ay? Sino ang nagsabing kanya ito? Nasa akin pa ang kasunduan sa pagtaya. Sa loob ng 3 araw, walang sinuman ang pwedeng humawak sa lupang ito. Nakasulat ng malinaw sa kasunduan. Kung magbuhos ka ng diesel, labag ka sa batas at may multa na 300,000. Dagdag pa ang hindi nagtagumpay na insidente ngayong gabi. At kayo rin.
Ilagay niyo na ang mga timba at umalis na kayo. Hindi ko kayo usigin sa bagay na ito. Kung magpupumilit kayong magbuhos, gagawin ko ang nararapat. Lahat kayo ay papasok sa istasyon ng pulisya ngayong gabi. 3 taon ang simula. Maghintay ka. Ay. Hahaha. Ang mga tangke ng diesel ni Uncle Haushan ay ebidensya rin. Bukas, kukunan ng litrato ang pickup truck kasama nito. Tama ka, Changqing. Hindi ito masamang trigo. Ito ay kayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Isang araw na lang. Bukas ng hapon, landed ang eroplano ni Zubotu. Bukas ng umaga, huwag ka nang bumaba sa Bukirin, Lausan. Dalhin ang ilang tao para suriin muli ang pintuan ng lumang pugon. At ang mga fire brick at selyo. Maghanda ng pagsisindi. Ginoong Lu, nakasakay na ako. 2.5 oras papuntang probinsya. 3 oras na biyahe papuntang inyong baryo. Mga bandang 3:00 ng hapon. Nakatanggap kami ng 600 higit pang ektarya ng trigo. Mayroon pang 300 higit pang ektarya na hindi natatapos. Ang 4 na lumang pugon ay naayos na ang mga daanan ng hangin kagabi. Nakatapos na ang pagkakalibrate ng thermometer. Ngayon ang problema ay, mayroon tayong 1 araw at 1 gabi para mag-apoy at makagawa ng produkto. Chay, Zhu, kailangan ko ang tulong mo para kalkulahin ang isang numero. Sabihin mo, ang mga usbong ng trigo na ito ay umabot na sa 1 pulgada at kalahati. Ang moisture ay nasa 40% pa. Kung gumagamit ng pugon na ladrilyo para sa pagpatay ng mga dahon, kailangan ng mataas na temperatura sa unang yugto. Gaano kataas para mapanatili ang mga usbong? Ang normal na proseso ay nagsisimula sa 65 degrees. Panatilihin ito ng 3-4 na oras upang mapahina ang mga enzyme. Ngunit sinasabi mong ang mga usbong ay 1 pulgadang kalahati na. Ipinapakita nito na napakataas ng rate ng pagbabago ng starch. Mas malakas ang aktibidad ng enzyme. Inirerekomenda kong itaas ang unang yugto sa 70 degrees. Panatilihin ito ng hindi bababa sa 5 oras. Pagkatapos, dahan-dahang itaas ang ikalawang yugto sa 85 degrees. Magiging caramelized ang kulay. Sapat ba ang katumpakan ng iyong temperatura? Sapat ang katumpakan, ang kontrol sa temperatura ay nakasalalay sa dami ng hangin at uling. Itinuro ito ng aking lolo. Hintayin mo akong makarating sa lugar bago tayo mag-usap. Iliyab na. Hindi ba sinabi ni Ilsi? Zhu na hintayin siya bago tayo. Hindi na makapaghintay. Darating siya ng 3:00 ng hapon. Iliyab na lang kapag nandyan na siya. Ang unang batch ng mga produkto ay lalabas bukas ng umaga. Hindi na ito aabot sa deadline ng pustahan. Nagsisimula na akong mag-apoy. Pagdating niya sa hapon, yung unang batch ng malt ay kasalukuyang niluluto para sa kanyang inspeksyon. Isara ang pinto ng pugon at iwan ang 1/3 ng hangin. Sabihin mo sa akin kapag umabot na sa 65 degree ang temperatura. Sino ang nagluluto ng asukang siopao? Ang bango. Hindi siopao ang niluluto. Nasa tabi ng lumang pugon. Nagtutuyong trigo si Changqing sa pugon. Ang pag-ihaw ng trigo ay nagdadala ng ganitong lasa. Nakalock ang pinto, natira na lang ay 1/0. Dumating na si Sondafu. Sumakay siya sa kanyang luma at sirang pickup. Malapit na siya. Papasukin mo siya. Lu Changqing, anong ginagawa mo? Nagsusunog ka ng pugon sa baryo. Alam mo ba kung gaano kahigpit ang inspeksyon ng ahensya sa kapaligiran ngayon? Ang dami mong usok. Tatawagan ko lang, sa 1 minuto, isasara na nila ang pugon mo. Bumalik ka dito para sabihin yan. Nandito ako para ipaalala sa'yo. Ngayon ay 3 araw na. Bago mag 12:00 ng gabi. Kung hindi mo matatapos ang 1,000 ektarya, natalo ka sa kasunduan. Ikaw ang magbabayad ng cleaning fee. Nakaayos na ang pagbebenta ng lupa sa pabrika ng kemikal. Maaga pa ngayon. Anong pinapakita mo? Matagal ko nang nalaman yan. Yung iyong sinasabing craft malt ay isang malaking proyekto na iginuhit ng isang babaeng siyentipiko. Dumating ba siya? Tumingin ba siya sa iyong trigo? May pinirmahan bang kontrata? May naibayad ba? May naibayad. May naibayad. Ang 200,000 na paunang bayad ng Jingxi Group ay pumasok kahapon ng hapon. Sapat ba ito? Ano ang halaga ng 200,000? Ang 200,000 ay hindi sapat kahit para sa mga bayarin sa paglilinis. Yung 1,000 ektarya mo, kailangan ng 300,000 para sa paggawa lang. Ano ang magagawa ng 200,000? Bawasan mo pa ang bukas ng pinto, pangatlo. Tumaas masyado ang temperatura. Kontrolin ito sa 70 degrees. Hindi dapat lumampas ng 2 degrees. CJ. Sige, ituloy mo lang ang pagpapanggap. Mamayang 12 ng gabi,
Dadating ako kasama si Ginoong Gu ng pabrika ng kemikal at ang abogado. Wala kang maipapakitang ebidensya ng paglilinis ng lupa. Ihanda ang bayad sa paglilinis. Walang kulang kahit isang sentimo. Changqing. Tama ang lasa. Noong bata pa ako sa bayan, nakita ko sa pabrika ng alak ang pag-ihaw ng malt. Ito ang lasa. Tito Hao-chian, nakita mo na bang nag-ihaw ng malt? Nakita ko noong mga taong 60. Gumagamit pa ang pabrika ng alak ng lumang pamamaraan para gumawa ng serbesa. Mayroon silang maliit na pugon na espesyal na ginagamit para sa pag-ihaw ng malt. Ang mga butil na inihaw ay kulay gininto ang ginaw. Kapag binasag mo, naamoy mo ang amoy ng karamel. Pagkatapos ay pinalitan ng pabrika ang mga kagamitan nito ng hindi kinakalawang na asero. Hindi ko na muli naamoy ang ganung lasa. Mahigit 40 taon na ang nakalipas. Ang asukal ay nagkaroon ng caramelization reaction sa mataas na temperatura. Ito ang kalidad na mayroon lamang ang pinakamataas na uri ng toasted malt. Dagdagan ng kalahating bahagi ng uling. Itataas ang temperatura sa 85 degrees. Nagsisimula na ang preparasyon para sa pag-ihaw. Diyos ko, ito ang lasa. Ito ang lasa na hinanap ko sa loob ng 8 taon. May isang lumang pabrika sa Belgium na nag-ihaw. Ganito ang amoy ng malt. Ibinebenta nila ito ng 15 euro kada kilo. Chay. Zhu, nandito rin po kayo sa wakas. Nasa loob ng pugon ang pagbibake. Tingnan niyo po. Buksan ang pinto ng pugon. Kukuha ako ng sample. 75% ang antas ng pagtubo. 1 pulgada at kalahating tangkay. Eksaktong nasa tamang oras ang pagkaputol ng harapin. Dapat ay nananatili pa ang higit sa 40% na enzimang aktibidad. Amoy ng caramel. Tamis ng malt. Bahagyang bakas ng kape sa dulo. Inhinyerong Lu. Gumawa ka ng premium na kamay na gawa na brick kiln malt. Karaniwang malt, 1 kilo 3 hanggang 4 na piso. Ito, 1 kilo 8 hanggang 10 piso. Tinatanggap ko ang minimum na 5 piso. Pinakamataas ay 8 piso. Changqing, bilangin mo kung ilang kilo sa 1,000 ektarya. Sa 1,000 ektarya, ang ani ay 800 kilo. 800,000 kilo ng basang trigo. Ang natapos na produkto ay 6 o 700,000 kilo. Kung bibilangin ng 5 bawat kilo, mahigit 3 milyong longking. Mahigit 3 milyon Buong katawan ay maliwanag at may kaunting kayumanggi. Tito Huitian, pakisuyo, itago mo ang pahinang iyon ng kontrata. Kailangan natin ito mamaya. Naitago na. Longking, pinapanood ka ng iyong lolo mula sa langit. Ipagpatuloy ni Kuya San ang pag-aani. Sa natitirang 300 ektarya. Huwag kalimutan ang kahit isang kalim. Ipagbigay alam sa lahat. Ngayong gabi ng 6 ng gabi. Magtipon sa palaruan. Susuriin ni Kuya Sundafu. Sila ang mag-iinspeksyon sa atin. Papasukin ang makinang pang-ani. Ngayon, halos natuyo na ang puti. Maaari nang bumaba ang truck na pang-ani. Kunin ang natitirang 300 ektarya. Dalhin sa lugar ng pag-aani. Hindi na kailangan ng paghiwalay ng butil. Diretso na sa pugon. Ngunit ang pagpasok ng makinang pang-ani ay makakasira sa lupa. Sige, ipitin mo na. Mas mahalaga ang trigo kaysa lupa. Ang makinang pang-ani ay nagpipit ng 2 linya. Baliktarin ang lupa sa loob ng linya. Sa susunod na taon, itatanim pa rin. Ngunit makakakuha ng dagdag na 1 ektarya ng trigo. Iyan ay mga 6 o 7,000 piso, bilangin mo na. Tara na. Lahat ng ito ay pasado. Pangunahing ginawang malt. Maaari na akong pumirma ng opisyal na kontrata ng pagbili para sa iyo. Nakaayos ang presyo. 70% ay pangunahing kalidad. 8.5 piso bawat kilo. Ang natitirang karaniwang kalidad ay 5 piso. Bibilhin namin ang lahat. Sasagutin namin ang bayad sa kargamento. Mga kababayan, nakapirma na ang kontrata. Naibenta na natin ang mga sirang trigo sa 1,000 ektarya. Kayo na ang bahalang magbilang ng kabuang halaga. Isang bagay lang ang sasabihin ko. Sa taong ito, walang bawas sa bayad sa paglipat ng lupa sa Baishan Village. Ayos. Tiyakin mong maayos ang kasunduan, Tio Hao-chian. Si Sundafu at ang tao ng pabrika ng kemikal ay nagkasundong magkita ng alas 6:30 ng gabi. Pupunta muna ako sa dulo ng baryo para hintayin sila, Lausan. Dalhin mo ang ilang tao para takpan ang mga tambak ng malt sa plaza. Huwag hayaang mahangin ito. CJ. Dito na si Ding Sundafu. Naalala mo pa ba ang sinabi ko 3 araw na ang nakalipas? Kukunin na ng Diyos ang iyong utang. Kahit resibo, wala kang makuha. Ngayon nandito na ang paniningil. Ginoong Gu, abogado Wang, dito tayo. Madali lang ang usaping ito ngayon. Ang kasunduan sa pustahan, nakasulat ng malinaw. Sino ang matatalo, siya ang magbabayad. Sasama ko kayo para tingnan ang mga tanim. Paano na ang mga bulok na trigo? Boss Son, Ginoong Gu. Nandito na kayo. Nandito na, Ginoong Li. Natapos na ang 3 araw na takdang panahon. Naghihintay ang proyekto ng Hengqiang Chemical na makapasok.
Ngayon, ang pagtanggap na ito ay para sa kasunduan. Attorney, Wang, pakibasa muli ang mga tuntunin ng kasunduan. Partido G. Sandafu. Partido G. Lu Changqing. Nagkasundo ang magkabilang panig. Sa loob ng 3 araw mula sa pagpirma ng kasunduan, kailangan ni Partido G na linisin ang lahat ng nabubulok na straw at basura sa 1,000 munang sakahan na inako ni Partido G. Sa sakahang ito, karagdagang probisyon sa Artikulo 3 ng kasunduan. Habang nililinis, hindi maaaring magbuhos si Partido E ng diesel, chemical, o anumang iba pang sangkap sa lupa. Para sa pagproseso ng lupa. Kung hindi, mawawala ng bisa ang kasunduan. Ang partido ay magbabayad sa kolektibong nayon ng 300,000 yuan para sa pag-aayos ng lupa. Ngayon ay Agosto 17, alas 6:30 ng hapon. Ang takdang oras ay mamayang alas 12. Walang problema sa maagang pagsusuri. Sige, suriin na natin. Punta tayo sa bukirin. Gusto kong makita kung paano malinis ni Lu Changqing ang lahat sa loob ng 3 araw. Hindi na kailangang pumunta sa bukirin, ano. Alam mo namang hindi mo ito matatapos, sumuko ka na. Ayos lang, Lu Changqing. Mas mabuti kung naging tapat ka na noon pa. Ang bayad sa paglilinis ng bukirin ay 300,000. Kasama na ang sinabi mo dati. Sabi ko, hindi na kailangang pumunta sa bukirin. Dahil wala nang laman ang bukirin. Nandito lahat ng mga kailangang mong suriin. Sondafu. 3 araw na ang nakalipas nang ikinulong mo ako sa warehouse sa barangay. Sabi mo, na kahit nasunugin ko pa ang pera, hindi pa rin ako makakamtan. Naaalala mo pa ba? Naalala mo pa ba? Ano ito? 1,000 ektarya ng malawak na trigo. Sinasabi mong lahat ng trigo ay nasira na sa loob ng 3 araw. Pero nakalimutan mong may isang bagay pa na kailangang gawin. Pampalasa ng serbesa. Ang mga nabubulok mong butil ng trigo na may mga ugat na sumibol. Matapos ang espesyal na proseso ng pagluluto, pagpapaihaw at pagpapatuyo. Tinatawag itong espesyal na inihaw na malt na may amoy na parang sunog. Ang pangunahing sangkap sa paggawa ng craft beer. 8.5 yuan per gin. 8 yuan and 5 mao. Ako si Zhou Jins. Direktor ng teknolohiya ng Jinsui Craft Beer Group. Doktor sa Fermentation Engineering mula sa Jiangnan University. Ito ang aking business card at kopya ng aking mga sertipiko. Ngayong hapon, sinuri namin ng lubusan ang batch ng malt na ito. Ang antas ng pagtubo ay 75%. Ang lakas ng saccharification ay 380 grigi. Ang nilalaman ng alpha amino acid ay 152 is bawat 100 gramo. Ang kulay ay 15.3 big. Kabuang pagsusuri. Espesyal na klase, handmade na malt na mailutong aroma mula sa brick kiln. Ang presyo sa pandaigdigang merkado ng mga katulad na produkto ay 8.15 euro kada kilo. Ang inaalok naming presyo para sa pagbili ay 8.5 yuan bawat kilo para sa mga premium na produkto. 5 yuan bawat kilo para sa mga karaniwang produkto. Lahat ay ibebenta ng buo. Nakapirma na ang kontrata. 3.15 milyon. Ginoong Son, sinasabi mo bang talo na ang batch na ito ng trigo? Kontrata ng pagbili 1 milyon. Ginoong Gu, pakinggan nyo ako 1 milyon kontrata ng pagbili. Itong tinatawag na malt, gawa-gawa lang nila ito, kontrata ng pagbili. Nananloko sila, para hindi ko maibenta ang lupa, kontrata ng pagbili. Nasuri ko na. Kung may duda ka sa aking kakayahan. Doktoradong sertipiko. Lisensya ng grupo. Nandito ang liham ng pagsusuri mula sa Provincial Agricultural Science Institute. Maaari mo itong suriin anumang oras. Pero, hindi pa natatapos ang pag-aani sa 1,000 ektarya. Tama, malinaw ang sinasabi ng kasunduan. Kaka-check ko lang. May mga hindi pa naaani sa lupa. Mayroon pang wala pang 4 na oras bago maghating gabi. Natitira na trigo. Matatapos ng mga makinang ito sa loob ng 2 oras. Kung hindi ka kampante, maaari kang tumayo sa dulo ng bukirin at manood. Hindi ito tama, hindi ito tama. Siyempre, trigo ko yan. Nasa lupa mo yan. Pero pumirma ka ng kasunduan sa pagtaya. Kailangan mong malinis ang lupa sa loob ng 3 araw. Ang kontrata sa paglilipat ng lupa ay ibabalik ng walang kondisyon sa June Village. Nakasulat ito sa papel. Ikaw, Sondafu, ang pumirma. 3 araw ang nakalipas, sinabi mo habang kinukuha mo ang makina na kinuwenta mo na ang gastos. Sa bawat ektarya, nakakatipid ng 40 yuan sa bayad sa pag-aani. Sa 1,000 ektarya, makakatipid ng 40,000 yuan. Sabi mo, ito ang tawag na kontrol sa gastos. Noong panahong iyon, sinabi ko, para makatipid ng 100,000 yuan. Gumastos ka ng 2 milyon yuan sa sugal, parang naghanap ka ng kamatayan. Ngayon, tapos na ang mga kalkulasyon. Ang nalugi mong pera, nakuha ko na para sa iyo. Ngunit hindi ito sa iyo. Ito ay para sa Nyun Village. Ang aking trigo. Aking trigo. Aking pera, aking trigo, aking pera. Sanggunian ni Boss Son, Artikulo 3. Hindi dapat sirain ng partido ang layer ng pagtatanim sa panahon ng paglilinis. Nag-spray ka ng herbicide sa lupa kahapon. Naka-archive ang mga litrato at ang plastic na timba. 300,000 na bayad sa pag-aayos ng lupa. Huwag nang asahan ang mas mababang halaga. Boss Gu, hindi na namin ibebenta ang lupang ito. Nakasulat sa kontrata na pang-agrikultura ang gamit. Pakibalik ang negosyo ng Hengsheng Chemical. Engineer Lu.
May suhestyon ako. Maaaring hindi na magtayo ng pabrika ang Hengsheng Chemical. Ngunit kailangan ng iyong malt processing industry ng pamumuhunan. Ikaw ang magbibigay ng teknolohiya. Ako ang magbibigay ng pondo. Magkakasosyo tayo sa pagtatayo ng isang modernong pabrika ng malt sa Baiyon Village. Ano sa tingin mo? Maaaring pag-usapan ang pamumuhunan ni Ginoong Gu. Ngunit may dalawang kondisyon. Una, hindi magbabago ang katangian ng lupa. Dapat ito ay lupain ng agrikultura. Ang pagmamay-ari ng pabrika ay pag-aari ng kolektibong Yunkun. Ito ay bagay na pinaglabanan namin ng aming buhay. Hindi na namin hahayaan na hawakan ito ng mga banyaga. Hahaha. Ginoong Lu, masaya ang aming pakikipagtulungan. Hindi ito tama, hindi ito tama. Itong trigo ay dapat sa akin. Ginoong Gu, tayo lang ang kasosyo dito. Haha. Nakatapos na ba ang mga kalakal sa warehouse number 2? Kailangan mailabas ang order mula Germany ngayong hapon. Sa customs declaration, ang batch number ng malt. Lahat ay kailangang manu-manong isulat. Hindi pwedeng electronic print. Marami silang mga patakaran. Natapos na ang kay Manager's How. I seal ang huling sample ng tray. Oh. Sa workshop ng ikatlong grupo, nag-alarm na naman ang temperature probe ng linya 3. Ipinapakita na ang temperatura ay 0.7 degrees na mas mataas. Pumunta ka rito at tingnan mo. Mas mataas ng 0.7 degrees. Kakatapos lang ng pagkakalibrate noong nakaraang linggo. Bakit bigla na namang tumalon? Dumating ako agad. Ihiwalay ang mga bag na iyon para sa sample. Huwag itong pagsamahin sa mga pangunahing kargamento. Sabi ni Ginoong Lee, 0.7 degree ay nasa loob ng pinapayagang pagkakamali. Mahalaga ba ito? Mahalaga, sinabi na ito ni Changqing. Ang kulay ng malt na may amoy ng inihaw mula sa mga kliyenteng Aleman. Ang pagkakaiba sa itaas at ibaba ay hindi dapat lumampas sa 0.1. Ang temperatura ay mas mataas ng 0.7 degrees. Maaaring lumihis ang kulay mula sa pamantayan. Ihinto ang linya 3 sandali. A-calibrate muli ang temperature control probe. Hahaha, nandito na si Ginoong Gu. Manager Zhao, nasaan si Ginoong Lu? Ngayon ay nagsimula na ang pag-aani ng bagong trigo sa bukirin. Pumunta na siya kaninang umaga. Nagsimula na siyang umani. Ngayon ay nag-aani ng bagong trigo. Saktong may kailangan akong pag-usapan sa kanya. Ang bagong ani na ay ikang 58 ngayong taon ay mas maganda kaysa sa 2 taon na ang nakalipas. Tito Ho, tingnan mo ang trigo ngayong taon. Tinataya ko ito. 900 kilo bawat ektarya bilang batayan. Nabawi ang lupa sa loob ng 2 taon. Ang lupang ito ay talagang nabawi na. Sabi ng iyong lolo tungkol sa lupa. Kailangan mo itong paglingkuran ng nakaluhod. Hindi mo ito mapapangasiwaan habang nakatayo kung hindi ka nakaluhod. Pipilitin ka nitong lumuhod. 2 taon na, sinabi mo at nagawa mo. Hayaan ang bawat ektarya ng June Village na magbunga ng mas magandang trigo. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng International Craft Beer Association. Kumusta? Sa taong ito, ang pandaigdigang pagpili ng Toasty Malt. Nakuha ng ating June Brick Kiln na espesyal na Toasty Malt ang unang pwesto. Puna ng hurado. Perpektong kulay amber. Ang balance ng tamis ng caramel at aftertaste ng kape ay umabot sa pinakamataas na antas ng handmade na malt mula sa Brick Kiln. 2 taon na ang nakalipas, ebidensya ang mga ito. Ngayon, bahagi na sila ng kasaysayan. Nakumpirma na ang order mula sa Japan. 200 toneladang espesyal na malt. Pareho pa rin ang presyo, 8.5 kada kilo. Ito ang plano para sa pagpapalawak ng produksyon ngayong ikalawang kalahati ng taon. Palawakin ang 2 linya ng produksyon. Saan manggagaling ang pondo para sa pagpapalawak? Maaari akong mag-invest muli. Paano ang pagmamay-ari? Mananatiling 51% ang pagmamay-ari ng June Village Collective. Pinanatili mo ang hanggahang ito sa loob ng 2 taon. Kailan ba ako kumilos? Alainan. Hahaha. Walang problema. Masaya ang pakikipagtulungan. Hahaha, Changqing Je. Ano sa tingin mo, si Huzong ay mabait o masamang tao? Hindi siya mabait o masama. Isa siyang negosyante. Ang mahalaga ay ang kita ay nasa tamang kamay. Kailangan nating hawakan ang kontrol sa ating mga kamay. Tandaan mo ba, Lausan, ang araw na ito 2 taon na ang nakalipas.
Tandaan ko na noong araw na iyon, isinara ka ni Sondafu sa bodega. Umulan ng malakas. Nakita kong bumagsak ang mga trigo. Naisip ko na tapos na ang buhay ko. Noong gabing iyon, nakulong ako sa lumang bodega. Sinabi ko sa sarili ko, walang daang walang solusyon. Ngunit kailangan mong hanapin ang daan. Noong panahong iyon, mayroon lamang akong isang guhit na ginawa gamit ang lapis. Nakadibuho sa likod ng supot ng pataba. Walang paunang bayad. Walang sagot mula kay Easy. Zeo, kaya't naglakas loob ka pang pumirma. Kung pumirma ka, may pagkakataon pa. Kung hindi pumirma, mawawala na ito. May mga bagay na hindi dapat isama sa buhay ng mga matatanda. Kapag isinama mo, talo ka na. Naiintindihan ko. Bukas ay gagawin ko na ang purchase order para sa bagong linya ng produksyon. Sige, sabihan mo na rin si Ginoong Lee. Sabihin mo sa kanya na huwag masyadong magpaka-competitive sa probe ng linya 3. 0.7 degrees ay nasa loob ng tolerance range. Alam mo pa ito, nasa cellphone ko ang lahat ng temperatura ng pabrika. Narito na ang mantu. Kaka-steam lang nito. Kaka-steam lang nito. Mainit-init pa. Changqing, ikaw ang unang kumain. Ikaw ang sentro ng ating nayon. Malinamnam at makunat. Mas mabango talaga ang harina ng bagong aning trigo ngayong taon kaysa noong nakaraan. Bakit kayo natutulala dyan? Kumain kayo, ngayon ay magandang araw para sa Jun Village. Walang sinuman ang dapat mahiya. Ha ha ha. Esan. Kapag umani ng trigo, agawan sa pagkain. Isang tawag ng trigo. Isang tunog ng trigo. Isang tawag ng trigo. Kumuha ng pagkain mula sa bibig ng dragon.